Tara mga ka-G, pakinggan natin si Coronel Bonifacio Busita ayon sa NCAP. Ito, pakinggan po natin ang mga reaksyon niya dito sa NCAP. Apprehension. At balik po tayo kaugnay dito po sa batas na ito, nitong nabanggit po ninyo, dito po sa no contact apprehension sa kasalukuyang sistema, kapag ikaw po ay pinatawan ng napakalaking multa, nagpatong-patong na multa, ay base po sa pangyayari at dinadanas naman talaga ng marami nating mga kapatid na motorista, wala ka na po karapatan na ipagtanggol ang iyong sarili. Isa pong, alam nyo po, mahaba-habang discussion ito para mapatunayan ko at maipaalam sa ating butihing Congressman Benny Abante na talagang ang daming problema na dapat munang matingnan dito. Isa po dito sa pangunahing problema na dapat sana'y mabigyan muna ng pansin. Hindi po natin tahasang ipinagtatanggol ang mga kapatid nating motorista. Pero aminin po natin ang totoo na marami ang nagkalisensya na walang sapat na kaalaman. Sabi nga, ignorance of the law excuses no one. Pero ang ating pong pamahalaan ay may mandato na magbigay ng tamang serbisyo. Ano pong ibig tutukuyin dito? Maraming ng taon po nakalipas, marami ang nagkalisensya na dumaan sa fixer. So balik po tayo dito sa no contact apprehension. Marami po ang walang intensyong lumabag sa batas. Unfortunately, hindi nila alam mali pala yung kanyang ginagawang pagmamaneho ng kanyang sasakyan. So dahil po dito sa no contact apprehension, magugulat na lamang po siya. Nahuli siya last year. Nitong nakaraang taon ng 2021. And after more than 1 year, more than 12 months, malalaman po niya sa pagre-renew ng kanyang motorsiklo na nagpatong-patong pala yung kanyang violations. Kaya mayroon pong tumatawag sa aming tanggapan, sa aming opisina, na may mga multa na nagre-range from 5,000 to 150,000 pesos. So sa madaling salita po, hindi po, with all due respect po, sa lokal na pamahalaan ng Maynila at sa mga nasa likod nitong no contact apprehension, ako po'y naniniwala na may parte dito na hindi makatarungan para sa hanay ng mga motorista. Ano po yun? Katulad ka po nung nabanggit ko, umiiyak at siya ay walang hanap buhay ngayon, hindi niya magamit ang kanyang motorsiklo dahil expired ng rehistro. Nang malaman po niya na meron siyang pagpapayarang multa mahigit 100,000 pesos. Ano pong ibig sabihin nito? Hindi po siya na-notify sa tamang panahon. Samantalang ipagpalagay po natin na ako ay may kakulangan sa kaalaman sa tamang pagmamaneho. Sana kung ako po ay na-notify sa unang paglabag ko pa lamang, ay mapipilitan ako magbayad at maitatama yung aking pagkakamali. Samantalang dito po sa kasalukuyang nangyayari, ang dami na, patong-patong na. Kaya po ako'y naniniwala na ito po ay hindi tama, hindi patas, magamat magandang intention, pero hindi po nabibigyan ng sapat na pagkakataon itong ating mga kapatid na motorista. Ayan po mga ka-G, sabi ni Busita, Bonifacio, Coronel, ayan po, hindi naman po siya against sa NCAP, kaso kailangan natin patibayin ng ating sistema at ang ating mga daan. Kasi po, ang ating mga daan, maraming nakakalat, maraming nakasanggabal, kagaya na po ng mga sakayan, saan na lang bumababa, at wala silang tamang direksyon na kanilang babaan. Dapat meron silang direksyon na tamang babaan para yung motor lane hindi po nasagabal. Dire-diretso po sila. Pati po ang ating wag na kayo magpapahiram ng inyong gamit. Di ba? Kasi po, bakit ka mo? Ang motor natin, tayong may-ari, si Juan, humiram si Kulas. Ayun, yun ang senaryo. Ngayon, nagdadrive si Kulas, isa siyang kamote driver. Ang mahuhuli nito, hindi si Kulas, kung hindi si Juan. Ayun po ang totoo. Kasi siya yung may-ari ng motor, siya yung magiging may apektuhan, hindi yung driver. Magaling. Yung driver na kamote na nanghiram, walang pamalay-malay, nahuli na pala yung motor ng may-ari na si Juan. Kawawa si Juan. Kaya yun ang
napaka-malaking senaryo sa nagpahiram. Ingat-ingat din po. Kaya dapat po nagkaroon ng tamang proseso, maayos na motor lane, at hindi sila nasa gabal sa kanilang daan. Alam ko maliit ang daan natin, kaya dapat may paraan naman yan. Ano na lang natin sa mga inauukulan. Ito, hindi naman tayo against sa NCAP. Maganda po yan, lalo na sa anti-colorum. Mga colorum, makikita po yan. Yun po, napakabilis ng proseso. Mahuhuli sila at hindi nakarehistro ang nasasakyan. O naman, malaki ang kanilang danyos. Ayun pong kagandahan sa NCAP. Kaya medyo may kukulungan pa talaga kahit konti. Maayos po nila yan. Support lang tayo lagi at konting pasensya sa lahat ng bagay. Lahat naman ay may patutunguhan na ikakaulad at ikakaganda ng bansa. Maraming salamat po. Support po kayo dito sa Jerry TV at aking YouTube channel saka Facebook. Maraming salamat po. Ito po ang link po niyan. Thank you.